Ano bang natabo nga Nagkaintindihan na yung dalawa. anong natabo kay diri kay Kudesa man? Oo nga, Ang nagrekanta. buta, Attorney. kuwan sa kuno daw is a resurrected man. Aha. Talaga naman itong si Gutesa. Oh. Nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba, bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Mhm. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta Mhm. at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Mhm. Kaya pati ako, Nadamay dito. parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Mga pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Pero Baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Mhm, mhm. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Nagtago siya o pinatago siya. Mhm. Sigurado naman, hindi naman Ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Di perjury yun. Oo. Diba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, Kung pinabit lang niya, di walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Kaya sigurado na maleta siya. Maleta si Gutesa. Okay. Pero sa tingin mo Glenn. rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa kanilang mga unang testimonya? Sabi ko mga under oath to si Gutesa. So, sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may nito, na gumalaw nito. Ngayon, itong problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Edi inamin nila na kasabwat sila. So, una nilang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver. Pero
nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes at utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito. Okay. Bakit naman gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Tsaka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaliktad ng yung 4 na Marine at pagbaliktad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating speaker. No, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? Minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Di matagal na po yung SONA na yan. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na Ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Ayan, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya. Makukulong ni Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan Yan sinasabi ng ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez, pinag-aaralan mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plunder yan pa si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe, parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Di ba? Kaya dapat patunayan ng ombudsman sa atin para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung 4. Parang nagugulumihanan, ang dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Kung ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood control funds corruption. Di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre. Kaya gusto rin niya na makulong si Martin. Di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng ombudsman Kung hindi siya, kung makikialam siya So at the least, hindi siya nakikialam sa ombudsman. And, to his credit, Ombudsman Remulla, pag tinuloy niya ito, bilib na ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso, itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba sa video niya, na I will not go alone. I will take you with me. Marami akong alam sa administrasyon nito. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din siya, di magturo na rin siya. Hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. Di sige, pero kulong muna siya. Unfair naman yon. Si Senator Marcoleta at si Mike Defensor at mga kasama, kinulong nyo sa campaign funds, campaign donation. Ano yung plunder?
Tapos ito, balita-malita, may testigo na. Hindi pa nakukulong. Yun nga ang ano ng mga tao na hindi na injustice na ito kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, itong ginagawa ng ombudsman. Matutuwid niya lang ito kung si Martin din ay pakukulong niya at makapiyansa si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Possible ba na makapaglagak ng bail ang dating senador, attorney? Opo, pero siyempre it will take time, no? Ako, saludo ako kay si Senator Marcoleta. Ayaw niya talagang pagpa-hospital arrest kagaya ni Bunuan. Titiisin ang init doon, ha. Pumunta ako natin, Laila. Ang init. Ang init talaga doon sa selda. Grabe. Kasi yung fifth floor, bubong na yun eh. Pinakataas na yun. Gusto ko nga ikulong na lang si Martin doon sa bubong na. Doon na siya talaga. Kasi siya talaga ang pinakataas-taasang sak na sasakdal. O, di ba? Lagyan siya ng doon, parang rooftop. Ano ba tawag doon? Roof deck. Roof deck. Atik na lang, atik. Atik na lang daw. Atik, para medyo social. Atik. Atik. So, ayaw talaga ni Senator Marcoleta. Ayaw na matanda talaga. Sabi niya, hindi ako mag-hospital arrest. Diyan ka mahiya, Secretary Bunuan, kaya magturo ka na. Okay. Dito sa At least may naman pasalamatan sa iyo yung mga apo mo. Di ba? Yan ang advice ko po. And solicited advice kay Secretary Bunuan. Okay. Yeah, Okay. ako Sige, muna. sige, Ako muna. sige. Dito sa pinirmahan na affidavit na bago nitong si Gutesa, attorney, ang haba Ang haba nung kanyang pinirmahan at bagong affidavit. Ano ang maaring nabanggit niya? Pwede siyang kasuhan. Ibig sabihin ba, bababaliwala na yung una niyang affidavit? Dito Ayan sa ang bago? gusto niya. Gusto niya, ganun. Pero kung ayaw ng ombudsman, dahil sinasama, kasi ganito ang problema ni Gutesa. Yung salaysay niya, ang dati niya affidavit sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, ay na-touch yun ni Ombudsman Rimulya, sinama yun sa mga ebidensya kontra kay Martin Romualdez. Ngayon, bumaligtad siya. Di ba? Kumbaga, he has undermined the authority of the ombudsman. Hindi naman papayag si Ombudsman Boying yan. Di ba? Kaya, kung ganyan siya, itadamay siya. Kagaya ng 4. Sinabi na ni Boying Rimulya na pwede namin silang kasubat kasama kay Martin Romualdez. Conspiracy. Di isama din si Gutesa. Kaya, ang dami pa niyang sat-sat, kahaba-haba. Sa totoo lang, ano ba talaga, Gutesa, na maleta ka? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kasi matagal mo nawala. Tapos ngayon babalik ka. Biglang nabago. Baligtad ka na. Babaligtad ka na. Nung nakulong na si Senator Marcoleta at si Mike, babaligtad ka. Aba, sinong kalaban mo ngayon? Hindi naman si Marcoleta ang kalaban mo ngayon. Kalaban mo ngayon, ombudsman. Mabigat. Yan ang problema ni Gutesa. Kasi kahit na may pangalawang salaysay siya, may cross-examine yan siya doon ng ombudsman. Kasi di ba magtitistigo yan siya kay Martin na hindi totoo yan, hindi ako nagdala, pinilit lang ako, di ba? Siyempre cross-examine siya ng ombudsman. Ano ito? Ano pala ito? Sinungaling ka pala. At ba't ka napapaniwalaan ng husgado? Sabi mo noon ganito. Tapos ngayon, nakulong na si Senator Marcoleta at saka kalalabas na pinilit ka lang niya. Ano to? Parang lokohan lang ang ginagawa nila? Oo, yun ang Diba? mangyayari dyan. Iko-cross-examine siya ngayon ng ombudsman. Okay. Dito sa pag-recant dito ni dito ni Gutesa. So, ano to? Yung kanyang pag-recant dito, siyempre, ilang mga sinabi niya nung una, ano yung magiging kainat na nito kung ibang mga tumitistigo ay nagre-recant, attorney? Oo nga, kaso pag nasama na ang affidavit nila dun sa ombudsman, hindi na papayag ang ombudsman dyan. Sinabi na ng ombudsman, pwede namin silang isama sa plunder. Kasama sila kay Martin Romualdez sa kaso. Walang laban o bawi dito, di ba? Lumabang ka tapos wala. babawi ka. Touch move. Kung sa bata pa laro, touch move. Sa chest, touch move to. Touch move ba? Kung ano sinabi mo, yun na. Ombudsman.
Oh, sabihin nila, pag nag-recount ka naman, wala ka naman, di ka naman makukulong, ipapailan ka pa ng perjury. Ay, hindi po. Hindi lang po perjury papile sa inyo, Gutesa. Plunder po. Kasi sa plunder, kasama po ko sa conspiracy yung nag-deliver ng pera at saka yung nag-receive ng pera. O kaya kung para kanino yung pera. Yes, Yan. opo. Conspiracy to Oo. commit plunder. So, ibig sabihin, attorney, hindi lang si Gutesa, maging yung apat na nag-recant din, maaaring makasuhan kung Oo. gagawin ito, no? Itong Oo. sasampa ng kaso laban sa kanila. Pwedeng Opo, plunder and din. in fact, the ombudsman has already said that. We Okay. can, sabi niya. We can. Kaya namin, we can. Pwede namin isama sila sa kaso ng plunder ni Martin Romualdez. O, ayan, sige. Sige, may maleta nga kayo, pero himas rehas naman kayo. So dito, attorney, para sa iyo, dito sa pananaw mong ito, kaya nag-recant, kaya bumaligtad si Gutesa, hindi dahil Para sa kay Romualdez. hindi dahil sa pressure ng gobyerno sa buhay niya, hindi dahil sa nagsasabi siya ng totoo. So bumaligtad siya dahil binayaran siya ng kampo To ni Martin benefit Romualdez. Yun yun. Sino ba naman beneficiary di si Romualdez? O, Pero yun ako, yan ang suspecho ko. That is my opinion. Pwede ba naman si Gutesa? Pwede ba naman yan na wala na lang bigla tapos babalik ngayon? Pwede ba naman yan na it's just he's being bothered by his conscience? Baka naman million yung conscience niya ay mabigat na. Hindi nakakayanin. Ayun, okay. So, dito, sa tingin mo dito sa pangyayaring ito, sabi mo nga, kung masusubukan dito si Ombudsman Boying Rimulya, kung ano ang paninindigan niya dito sa kaso ni Martin Romualdez? Opo, ibig sabihin, ano pala tingin niyo sa ombudsman? Kawayan? O mabali-bali nyo lang? O ano ibig sabihin, magkasabwat ba si Ombudsman Rimulya at si Martin? Na maglaglagan na lang ng mga witness, hayaan lang ng ombudsman? O ibig sabihin yan nila, kung gagawin nila yan, magkasabwat pala? Oh, Talaga, magbrad na ombudsman, Rimulya at si Martin Romualdez? Pero sa tingin ko, totohanan siya ni Ombudsman Boying. Paano Kasi naman? yung tao talaga nagdidemand na na Apo. kailangan makulong na ito si Martin Romualdez kahit na yung mga nagpapautang sa Pilipinas. Diba? May tingin sila sa atin. Kung sige kayo corruption dyan, ba't naman kami papautang sa inyo? Baka wala na kayong pambayad. Tama, oo. Paano to, attorney, itong mga pag-recant dito ni Gutesa? Baka bigla namang maglilito na naman ng isang video si Saldico na patutunan niya. Hindi! Inutusan ko yan si Gutesa na mag-deliver kay Martin Romualdez. O, di yari siya. Baka palagay ko, bigla maglabas ng video ulit. Alam mo naman, nananaibig si Palagay Saldico ko, eh. palagay ko na wala ng power si Martin pag nakulong na siya. Different administration na magpalit na ng administration, pwede nang bumalik si Zaldi. At sabihin niya, ako magte-testify pero state witness. Oo. Aha, Kasi oo. biglang Dapat natahimik din si kulong lang Zaldico. ako habang ang Sandigan Bayan ay mag-decide kung pwede ako mag-state witness. Aha. Pero ituturo ko yan si Martin. Tuturo ko yan. Yan. Hindi Yan ang kaya... gusto ni Bunuan, mag-state witness. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Hindi ka pwede mag-state witness dahil hindi ka naman pwedeng mag-claim na hindi ikaw ang most guilty. Yan. Kasi ang state witness dapat hindi siya ang most guilty. No, di ba? Pero sinasabi ng Sandigan, hindi pwede. Sa taas ng ranggo mo. Ang ranggo mo isang halintang na lang presidente na Tama. Alter ego ka ng presidente as cabinet secretary. Ay, hindi siya pinayagan. So ngayon, si Bunuan nandun sa ospital. May sakit siguro din siya, pero kahit na, di ba? Unfair din naman si Senator Marcoleta nga may sakit din naman yan. Bakit? Magbisita ako doon, pumayat May sakit din naman ang daming sakit Pero tinitiis niya. Kasi naninindigan siya. Grabe. Grabe talaga. Grabe talaga. Unfair talaga ito, Ombudsman. Si Saning Justice. Papiansahin nyo na yan si Senator Marcoleta at si Mike. Campaign donation yun nagbayad pa ng donor's tax. Saan ang plunder dyan kung nagbayad ng donor's tax? Yun lang, oo. Kasi na binayaran ng tax ang gobyerno, ibig sabihin hindi nila tinago.
Sabihin nila, hindi naman dineclare dun sa COMELEC. Sinabi nga ng COMELEC, dismiss na yun. Mhm. Itong, Pambira naman. attorney, Yung jurisdiction ng COMELEC ngayon, malabo na. Malabo na pala ang jurisdiction ngayon ng COMELEC sa campaign funds. oh, nga, parang wala. Walang data na yung power niya ng criminal prosecution ng campaign funds. Napunta na naman sa ombudsman. Basta lagyan lang nila plunder. Mhm. Lahat na lang ipaplunder nyo. Ito pa, yung donation na 30 million, 10 million, 20 million ni Mike Defensor at dalawang kaibigan niya. Mhm. Total nila para umabot ng more than 50 million para lang ma-plunder, di ba? Yes. Injustice talaga yan, ombudsman. Mhm. Talagang habulin nyo ito si Gutesa, habulin nyo kasi hindi naman pwede yan na ganyan lang, pinaglalaroan niya yung justice system. Mhm. Paano yan kung magkasundo naman yung magkabilang panig, ombudsman and the other party, attorney? Si Paano Martin. yan? Oo, paano yan? Masyado ng lubog dito sa baha si ombudsman. Hindi na pwedeng kakainin niya suka niya dito. Sinabi niya na yung beses eh. Opo. Sabi ko nga, walang kandidatong presidente si Bongbong Marcos na pwede siguro yan si Remulla Boying. Kasi compared sa brother niya, mas popular na siya ngayon eh. Lalo na pag pinakulong niya si Martin, di ba? Ayun, kapag yan, hindi lang si Martin. Yung mga sinasabing mga alipores noon, ni dating Speaker Martin Romualdez, na nakinabang din sa mga flood control, yung mga dating congressman na Correct, binabanggit. yung mga kontratista na yan, kagaya Oo. ni Gardiola. O yan. Oh. O, sino pa? Dami, no? Lahat ng mga, dapat i-imbestiga yung mga taga-Bulacan ng mga congressman dyan eh. Abot naman hanggang tenga yung mga baha doon. Mga tilapia pumapasok na sa loob ng bahay ng mga tao. Kung yan ay gagawin ni Ombudsman Boying Remulla, may laban. mabango, matapang to. Wala itong May laban sinisino. siya, no? May laban siya. Walang sinisino to. Oo. Pero hanggat wala siyang pinapakulong, hanggat sinasabi na magsasampa pa ng kaso, Wala pa rin. tama yung isipan nila, attorney. Wala pa rin. Baka ito doon lang sa TV magkalaban pero sa likod magkakampi. Sa likod, mag-brads pa rin. Oo, mag-branch pa rin. Paano yan? Kumbaga pakitang tao lang. Akong bahala dyan. Kakasuhan ko yan. Nasona na eh. Nakadalawang sona na eh. Di ba? Oo nga. Teka. Sona, nakadalawa na eh. Nakadalawa na nga. Hay, nako. Anong gagawin nila? Sino ang ituturong mastermind? Di si Bongbong. Yun lang. Kung hindi pala si Martin ang mastermind, sino pala, boss? Di si Bongbong. Yun nga. Oo. Gusto ba ni Bongbong yun? Siyempre hindi, di ba? Di ba? Well, dito sa wala na attorney. talaga. Kung sa chess pa, checkmate na Checkmate si na. Martin Romualdez. Wala nang pupuntahan. Checkmate. Wala na. Mate Tumba na. Mag-prepare na siya ng balutan niya, yung mga maleta niya ba? Maleta niya ng potato chips. Malaki, no? Maleta niya ng maraming maleta ito. Yung kasya tayo dyan sa maleta nila. But anyway, grabe. mabalikan ko lang itong mga nag-recant attorney. At yung apat na sinasabing dating Marine at saka itong si Gutesa, paano ba tinitignan ng hukuman yung pagtestigo ng isang nag-recant? Credibility ng witness ang titingnan ng huwes. Sabihin niya, sinungaling ba ito? Para kanino? Yung ganon. Kailangan mapatunayan muna kung tama ba nagsisinungaling o may mga iba pang mga pangyayari kaya nagkaroon ng kasinungalingan. Ganun po ba yun, attorney? Oo, pero sinasabi ko nga, pag sinama na siya sa kaso, doon ka na magpaliwanag. Doon ka na magpaliwanag ka sa general population doon sa BGMP. Alam mo, dumaan ako doon sa general population. May mga fans ako doon May fans ako doon, mga mama mga kuya doon. Sabi, attorney! Yun pala, meron silang TV. Nanonood silang TV. Laki nga TV nila. Ang pagdibaan ko, attorney! Oy, kuya, fight lang Sabi ko.
doon siya. Mga 10 sila sa selda. Oh, Doon si talaga Gutesa, lang. yun. Oo. 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 Hindi siya pwede doon sa kasama kay Martin kasi si Martin dapat lang siya yung mag-isa lang siya sa selda Okay, niya. oo. Walang Siyempre, kausap, sinabi ni walang Martin, cellphone. Oo, walang cellphone, walang ice, walang refrigerator, walang aircon. Oo, pamaypay lang. Papayat nga. Payat siya. Oo, Diet, pambira diet. naman. Ilang years naman siyang tumaba it's time, di ba? Oo. So, It's time attorney, that the people will see justice. ano ang maaasahan natin ngayon? Ano ang nakikita po ninyong maaaring mangyari pa dito sa pagbaliktad o pag-recant nitong si Gutesa at nitong 4 na dating mga marino kung tawagin? Dahil narinig na nila ang ombudsman na pwede silang kasuhan. Palagi ko si Gutesa mag-underground na naman ito. Total, nakuha na naman niya maleta eh. Palagay ko, mawawala na naman ito na parang bula. Nako, oo. Tapos, di- pagkatapos pagbalik niya, binigyan ako ng pera eh. Pero Oo. yun ay tinanggap ko bilang ebidensya na sinusuhulan talaga ako para bumaliktad. Recant na naman. 3 times na siya ngayon. 3 strike. Dahil sabihin na talaga, masyado ka ng sinungaling kulong ka na. Kulong ka na. Okay. Doon ka na magpaliwanag sa Sandigan Bayan. Yan dapat Ombudsman Remulla para po naman po yung hustisya kami. Panindigan nyo naman po yung mga sinasabi nyo. Pakulong nyo na si Martin. Magbi-birthday na po ako next week. Kala pa rin si Martin. Di pa rin nakukulong. May birthday ka ba? Tapos, Ombudsman Boyeng. dapat next week dito ka ng Miyerkules dito sa Usapang Matino. Opo. Ayun. Pagpapansin Ayun. po tayo dyan. Ayun, Oo. ngayon pa lang. Maraming salamat po. Thank you so much, attorney.